Hey everyone! Welcome to our podcast. Meron tayong napaka-espesyal na mga bisita today. Two of the most handsome and promising content creators, Roswell Gonzalez. Hello. And Gabriel Tobes, also known as Gab Ventures. Wow. Again, my name is Liz Helera de Sukatan, also known as Liz G. So, mga viewers natin, curious sila kung sino ba talaga si Roswell, sino ba talaga si Gab Ventures. So, this podcast is going to focus on knowing the two of you, kung sino kayo. Para at least, kung manonood yung viewers natin, meron silang, kumbaga, mapupulot na aral about content creator and makilala kayo. Because sa mga in-upload nyo, syempre, minsan mga skits, di ba? So, at least ito, mabibigyan kayo ng, kumbaga, platform na talagang magpakilala. So, uunahin natin si Sir Roswell. Sir Roswell, tell us about yourself, taga saan ka, and kung paano ka talaga nag-start ng content creator na journey. Ako, ito na, Roswell Gonzalez, or Tagalog ngayon na. Yung Roswell Gonzalez kasi, real name ko na talaga siya. Ako, taga Mondragon Northern Samar. Then, kilamanak ni Rab bilang sa'yo na paraglukad. Okay. So, totoo na paraglukad. Actually, nagkukaan di-react mo talaga maara maglukad, nagbubulig-bulig lang. Or tumutulong-tulong lang sa pagkakopra. Okay. For content la. Okay. So, sir, paano kayo nag-start doon sa pagiging content creator? Way back, anong year to? Tas anong una mong ginawa? Saan mo una in-upload? Parang ganon. Nag-start ako noong siguro mga 1 year ago. Ang una kong upload noon yung tungkol sa mga galing Maynila na pabalik sa probinsya. Okay. Tapos merong kuwarang isang marites na sabi niya doon, mauna itong tutingin sa Manila. Wala mo pagbusag. Pag-arod nga ito biskwit. Nag-viral yun. Yun yung nag-viral mo. Yun yung pinakauna ko na video na nag-viral. Okay. Tapos sinundan ko din ng mga, yung sasayawan naman para marami nakaka-relate na nanchichik sa loob ng sayawan. Parang kumbaga may yung mga barrio, fiesta, tapos may sayawan. Inaya nyo sa bahay, diba? Inaya mo sa bahay. Ay, hindi. Niyayaya. Sa ano yun, nag-trending ito kay niyaya ko siya sa damuhan. Sa damuhan. Pero parang may, diba? may parang part 2 na nandun meron sa yun, bahay. mga medyo bago-bago na. Pero pinakauna nun. Yung unang nakita ko sa content mo na nandun sa bahay tapos pinakain mo ng... ano na yun, medyo bago-bago na yun. Yung pinakauna yun, yung sasayawan yun. Kasi late lang din ako nanonood ng mga waray content. Oo. Okay. Pero, Sir Roswell, before ka mag-try mag-content yung mga skits, yung mga relatable na mga ganong funny videos, nag-try ka na ba before mag-vlog or meron na bang prior nun na nag-attempt ka? Like, sa ibang... Kasi ako, personally, hindi talaga ako kilala as content creator, pero nag-start akong maging vlogger ko, pandemic. Kasi, di ko sure kung natatandaan nyo, yung vlogging era talaga is parang, 'di ba, yung pinakaunang mga vloggers na sumikat talaga yung vlog is sila Ivana before, tapos yung mga sila Kong TV. So, pandemic days, parang tinatry ko mag-vlog noon. YouTube pa before, wala pa akong interest or yung sinasabing monetization sa Facebook, wala pa dati. So, ako, 2020, nag-try na talaga ako. Pero yung mga videos ko ngayon, nakatago na sa baul kasi nahihiya ako. Hindi na-upload. Kinakahiya. Pero, YouTube talaga before yung sa akin. So, ang question ko, sir, meron ba kayong, mayroon ba kayong mga past na mga... Meron. Ang pinakauna ko talaga, YouTube din talaga. Okay. Anong year to? Tagal na. Na-inspire din ako dati kay Kong TV, siguro mga 2014, Okay. 15, 16, mga ganun. So, before pa, yung sila early on na talaga mga OG na kasabayan nila kung... Pero hindi, wala pa akong subscriber nun sa YouTube. Talagang kung ano lang maisipan, upload hanggang sa nahasa na lang nahasa. Wala kang niche, parang kahit anong maisip mo. Wala pa noon. Tapos hanggang sa nakaisip akong
gumawa ng mga review ng motor. Nagkaroon ako ng niche na tungkol sa pag-review ng mga motor sa YouTube. Pinangalanan ko na Rosgo TV. Sir, 'di ba, sabi mo pa nung unang nag-try ka tapos paiba-iba lang yung Ayan, kung ano lang maisip paiba-iba lang. mo. Kung ano lang mag-viral. Wala kang iipon na followers before. Wala. Tapos nung nag-focus ka doon sa motor na mga vlogs, biglang dumami yung nanonood. Okay. Biglang nagkaroon na rin ng mga sponsorship nun. Ayos. Nag-start ako sa mga motovlog. Sige, so ang question ko naman, 'di ba, parang nag-start ka na doon sa Rosgo TV, yung parang more on motorcycles, tapos mga tutorial or mga reviews. Ilang followers mo nung nakatanggap ka na ng mga offers na sponsorship or deals? Mga nasa na ako, 30,000 subscriber sa YouTube. Sa ngayon, ilan na yung sa subscribers ngayon, nasa ng Rosgo? 86,000? Almost 100K na. Silver play button na lang. Silver play button. Okay. So, sa YouTube yun. So, Congrats in ongoing advance. pa rin, sir. Yung sa YouTube. Medyo madalang na lang ako mag-upload kasi mas nakafocus ako ngayon sa Facebook. Pero nag-upload pa rin. Yung sa, kumbaga, personal brand mo na as Roswell Gonzales. So, ganun pala yun. Parang, kasi, yung mga stories na naririnig ko rin sa content creators, marami talagang ina-idol natin kasi successful, pero hindi natin alam na way back talaga, parang nagplant na sila ng seeds na before pa pala sila, like Kong, 'di ba? Before pa siya sumikat. Kasi wala pa tayong alam sa content creator siya, nag-try na siya before. So nakaka-inspire na ganun talaga. So, bali sir, pwede mo ba kaming pasilipin ng mga deals na natatanggap mo? Yung pinaka nakakatuwa, like mga ilang free items ba or monetary ba? Ang pinaka yung naging brand ambassador ako ng Spider Philippines dati. Nagkaroon ako ng mga free helmet, mga gears, ganun. Tapos nakakasama ko din yung mga sikat na vlogger sa Manila. Sina Breezy, mga ganun. Yun, isa yun. Tapos, minsan mga X-deal, mga gulong, mga oil, mga tungkol sa motor. Okay. Ayos. So, meron talagang pera sa content creator. Yes. Hindi pala siya actually doon sa monetization lang. Yung mga brand na collaborations na natatanggap. Okay. Paid partnership. So, sir, anong masishare mo tungkol sa journey mo? Like, struggles nung nagsa-start pa lang or until ngayon, meron bang struggles? Hanggang ngayon naman may struggle pa rin. Pero mas mahirap kasi sa una talaga yung nag-uumpisa ka, nangangapa ka kapag kabisado mo na kasi may sistema ka na sa isip mo eh. Okay. Pero dati kasi nung nag-uumpisa pa lang ako, ang gamit ko pa lang dati cellphone lang na mabagal mag-export. Naabot ng ilang oras bago ma-export yung video, naghahang pag nag-edit. Tapos napupuyat. Tapos hanggang sa naubusan rin minsan ng content, mag-iisip ka na naman ng panibagong content. Tapos ang pinakamahirap ko dati, wala kaming wifi. Paano yun? Ang ginagawa ko dati, pumupunta ako sa MRT. Doon ako nag-upload. Bakit? May free wifi sa MRT? May free wifi sa MRT. Okay. Yung sa smart, ganito maglalag in. Pati sa mga mall, dito lang ganun sa atin yung wala eh. Feeling ko yung guard sa MRT, dito na naman to, hindi naman to sumasakay. Tayo lang ako sa gilid, okay, nakaupo sa hagdan. Tayo lang sa Gedli, upload lang. Hindi, sumasakay ako bago ako umuwi. Doon muna ako sa stasyon. Ma-upload, okay. Ambay muna. So, pwede bang matanong, sir, ilang uploads ba dapat per day? Noon at ngayon, magkaiba na ba yung number of uploads mo? Para sa, once a day, enough na yun para sa Facebook. Sa YouTube, once a week, okay na din naman. Okay. So, anong difference ng Facebook and YouTube pag mag-upload ka? Para sa akin kasi, sa YouTube is, kailangan ng content mo rin is mga quality content talaga. Sa YouTube? Yung mga talaga may matututunan, yung worth it yung panonood nila, mga ganun. Kasi long form siya, no? Mga long form video kasi talaga sa YouTube. So, more on tutorials or review. Kaya kailangan mo talaga mag-effort pag YouTube ka mag-pay-per-me. Okay. Sa Facebook naman, ano yung... Sa Facebook naman kasi, nakakatuwa dito sa Facebook. Halimbawa, napamahal na sa'yo yung tao,
halimbawa, meron ka ng solid na followers, kahit yung pumunta ka lang sa isang lugar, mag-video ka ng saglit, marami na manonood nun. Kagaya ng ginagawa ko minsan, yung halimbawa, napadaan ka dito sa lugar na to, first time mo, nandito ako ngayon sa lugar na ito. Halimbawa, Somoray. First time mo sa Somoray, no? First time ko First po. time, At ang oo. ganda din ng resort na to. So, parang kahit anong content na, pag may followers ka na, Oo. yun ba yung magiging advice nyo, if advice man, na mag-focus muna until mag-grow ang followers, tapos pag may personal brand ka na, pwede ka nang alam mo yon, yung mag-expand ng variation Kasi yung na. mga contents mo. Minsan kasi ang tao kasi, halimbawa, mayroon ka ng na-build na followers, ang gusto na nila sa'yo, yung ikaw. Yung ikaw na Mm. mismo. Oo, di ba? No? Ikaw na. Minsan kahit, basta, pero syempre kahit naman na wag mo naman yung parang nakakatamad panoorin. Mas maganda pa rin yung masaya kang panoorin. Okay. Oo. Wag naman yung naglalakad ka dyan, di ka nagsasalita. Wag naman ganun. Guys, tara, tae tayo. Pwede yun, entertaining din yun, no? Entertaining. Tumawa nga tayo eh. Ito po yung form ng tubol ko ngayon. Greenery. Sobrang loyal Dito na sa loyal, gilid, no? medyo Nakalimutan aesthetic. natin yung content dating tae. Oo Ano nga eh. ganda na Yung nagiinuman, May content dapat dating tae. Okay. Kasi na-imagine ko pag sobrang mahal ka na ng followers, kahit yung pagtae mo. Oo. Ganun pala yung tae ni Gab. Okay. So, sir, pag halimbawa naman po, kung meron nanonood na mga followers mo or non-followers, ano po yung talagang sa tingin mo makakatulong na tips sa pagko-content kung meron mang nanonood na nagko-content or magsisimula pa lang? Hanapin nyo kung saan kayo magaling tapos kung saan kayo masaya. Okay. Yun lang yun. Tapos, ayun, kasi sa mundo natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, ang content creation is normal naman na. So, wag rin kayong mahiya. Yung iba kasi nahihiya eh. Okay. Ayokong tumapat sa camera. Pero gusto ko maging vlogger. Gusto maging vlogger, pero nyo na yun. Dapat i-push nyo na. Oo, Panindigan. tama. Panindigan. Panindigan. ano bang ginagawa doon, sir? Pag nasa labas yung vlog nyo or content, bina-voice over nyo na lang or talagang nagsasalita kayo? Depende sa mood, no? Ako, may mga times na nagsasalita ako sa labas. May times din naman na lalakad lang ako, magpapakit. Tapos saka ko na lang i-voice over kung anong gusto kong sabihin. Kasi, minsan din, kahit ako, matagal na ako almost more than a year na. So, may struggle pa rin ako na pag nasa public ako, ayoko yung may hiya pa rin? nagsasalita ng, "Hi guys, I'm here!" Hindi ko yung gagawin. Tapos magtitinginan yung mata. So, I am the Avengers. Doon ko lang yung napapakita talaga sa voice over. So, okay. pero soon ma-overcome ko yan. Overcome. So, Kasi sa'yo, sir? mas maganda talaga na sinasabi mo on cam. On cam. Tsaka mas madali i-edit. Oo. Diba? Hindi ka na nagagawa mag-voice over. ganun dun eh. Oo. Yan Hindi ka mo, na voice over. record ng voice. So, sa inyo, sir, sa mga ginagawa nyong mga vlog or content, pang reels, kaya nyo na talagang Kaya naman yung magsalita magsasalita ang actual. Pero, Ganun yung hilig niya, napansin ko yan. Sabi ko, grabe naman tong content creator talaga. Pagbaba pa lang ng may sinasabi na. Sabi ko, ako tamad talaga ako eh. Kung na-tsempuhan lang na gusto kong mag-video, ganun. Tapos, saka lang, ganun. Tapos, pag-uwi. mas madali kasi edit pag rekta. Pero, mas madalas ko pa rin ginagawa yung voiceover. Kasi minsan pagka rekta, maingay. Di ba? May, yun din. So, sir, yung sa tips nyo na, di ba, parang maghanap talaga kung saan sila, yung strength, mag-focus Saan doon. magaling, saan ano masaya ka. Meron kayong mga advice din na medyo technical. For example, ang naririnig ko kasi is, dapat portrait daw para mas ipalo ng algorithm sa Facebook. Sa Facebook. Portrait Kasi talaga. Tapos, YouTube, anong ilang minutes ba dapat? Tas merong yung hook, di ba? Ako, ang ma-advise ko dyan bilang medyo, hindi ko naman masasabing professional.